Hello po, ngayon po may tutorial ako. Bali ang tutorial ko is load balancing with separate gaming and browsing. Bali dual ASP, load balancing, separate gaming and browsing. Itatry po natin kung pwede yung setup na yan kasi meron din nagtatanong ng ganon. Bali para malaman nyo, yes, pwede po siyang ganong setup. Bali pag nag-download kayo is magko-combine yung dalawang ASP nyo. Then may specific routes yung para sa browsing, streaming nyo kung saan nyo ISP lalagay. Then punta tayo sa ating Microtech. Siyempre yung Microtech ko is naka-reset sa no default configuration. Then pasok tayo. Siyempre no default configuration to, i-set up muna natin yung interface. Then tong port 1 ko is gagawin ko siyang ISP1. Then yung port 2 ko is ISP2. Yan. Then yung port 3 at port 4, yung port 4 po ay doon nakalagay yung PC ko. Then gawa natin siya ng bridge para magkameron ng internet yung aking PC. Kita nyo wala pa siyang net na nakalagay. Then lagyan natin siya ng IP 20.0.0.1/24. Then yung bridge, apply. Then DNS, lagyan natin siya ng DNS. Then allow remote request. Then DHCP server para sa aking ports. Ay, back, mali. Bridge 1. Then next. Yan. Basic lang ho itong setup na to. Then kung makikita nyo is wala pa rin tayong net. Then gawa na tayo ng para sa ating dalawang ISP. Yan. Pwede naman static route but mas maganda tong DHCP para kahit anong ISP lagay nyo, hindi kayo mahirapan. Para sa routing nyo na lang babaguhin. Yan. Then lagyan natin sa ISP1. Then syempre add default route, no. Then check. Then sa ISP2 natin, no pa rin. Then yan. Ang gateway po ng aking ISP1 is 192.168.1.1. Then ang ISP2 ko is 192.168.10.1. Yan. Then lagyan natin siya ng NAT rule. Change source NAT. Yan. Then masquerade, apply. Okay. Then ISP2 naman, action, masquerade, apply. Kung makikita nyo, kahit may NAT na tayo is wala pa rin net yung ating Microtech kasi wala pa, naka-static siya at wala pa siyang routing sa routes. Yan. Ping natin kung may net, wala, no route to host. Then susunod natin gagawin is i-bridge natin yung mga ports. Yan, para matest natin mamaya kung gumagana. Testing natin yung para sa gaming sa ML. Tingnan natin kung papasok sa nilagay kong ISP, sa gusto kong ISP, yung separate gaming and browsing. Then sa Mangelis, gawa muna tayo ng PCC rules. O nga pala, yung ISP ko is naka 100 Mbps. Since half-light ang gamit ko, hindi hanggang 100 Mbps lang siya. Then yung aking ISP2 is go mo lang. Then ang speed lang niya is 8 Mbps. Then ililimit ko yung aking ISP1 para makita natin yung difference. ISP1. Yan. Then yan, yung ISP1 lang lilimit ko. Ganyan ko lang siyang 5M. Yan. 5M lang yung aking ISP1. Then balik tayo sa Mangle. Chain pre-routing in interface. Then bridge 1, advance, per connection classifier, both addresses and ports. Siyempre dalawa yung ISP natin kaya dalawa. Sa extra, destination address type, local, check and birth, mark connection, ISP 1.
ISP1, then apply. Then sa ating ISP, check natin, parang mali yata. Okay, tama pala. Check nyo maigi yan, kasi pag nagkamali kayo dito, hindi gagana yung inyong load balancing. Then sa ISP2 naman natin, interface is bridge 1, then advance, ganun pa rin. Ang change lang natin is, since ISP2 para sa ISP2 to, lagay natin 1. Then destination address type, ganun ulit. Pasensya na kayo guys, nabubulol-bulol pa, wala pa kasing almusal. Then mark connection ISP2, apply. Okay, then i-routing na natin yung ating dalawang ISP. Yan, in interface bridge 1 pa rin, connection mark ISP1, then action mark routing 1, apply. Ay, mali, mark packet pala, mark routing 1. Check nyo yung maigi para malaman nyo, kasi baka mali yung pagkakalagay nyo. Gaya ko, naging mark packet, dapat mark routing yan. Then apply ulit natin. Okay, then ISP2 naman, bridge ulit in interface, then connection mark ISP2, then mark routing 2 para sa ISP2 to. Check natin, may mali tayo. Yan, okay naman. And then pag nakagawa na tayo ng PCC rules, i-routing na natin yung ating dalawang ISP. Bali ito yung load balancing pa lang, wala pa yung separate gaming dito. Then yung gateway ng aking ISP1 is 192.168.1.1, then distance 1, then routing mark 1, apply. Then reachable na siya sa aking ISP1. Then gawa ulit tayo ng sa ISP2, 192.168.10.1, the distance 2, para lagi lang siyang pangalawang ipiping na ating ISP. Yung priority is yung ISP1. Example, naka fiber yung ISP1 nyo, then wireless yung ISP2 nyo, di ang priority nyo yung fiber para mas mabilis at walang delay. Yan, makikita nyo is reachable na siya. Kung makikita nyo, pag nagping tayo, wala pa ring routing na nakalagay kasi wala pa tayong failover. Yan, pero makikita nyo may net na yung PC ko. Makakapag-browse na kayo nyan, makaka-net na kayo nyan pag nag-browse kayo. Sample, yan, speed test. Yan, kita nyo may net na siya. Yan, bali may example ako dito, may dinownload ako. Itatry natin kung magpapatong yung ating dalawang ISP. Yan, dahil lagyan natin siya ng failover, syempre, para pag nawalan net yung isa, sasaluhin ng isa. Yan ang sabi nila sabi ng iba. Then distance 1, then wala nang routing mark yan. Okay, para sa ISP2 naman is 192.168.10.1, distance 2, then apply. Okay, kung makikita nyo is nakakulay blue yung ISP2 natin kasi yung ating failover is lagi niya unahin yung ISP1. Then pagka nawalan net yung ISP1, matik magiging black tong ISP2. Then check natin interfaces, X natin, disable natin, tingnan natin kung yan, kita nyo nagiging kulay black yung ISP2, means gumagana yung failover. Then yan, interface, enable ulit natin. Yan, then ngayon piping natin kung piping na siya. Kung may piping na siya, di na siya. Yan, makikita nyo nagpiping na siya is doon yung ping ay nanggagaling sa ISP1, kaya maganda pa yung ping kasi fiber yung aking ISP1. Yan, then gagawin natin is disable ko muna tong ISP2 para ma-check kung pumapatong nga yung ating download. Then start tayo mag-download. Naka-limit lang siya sa 5 Mbps. Kung makikita nyo, 5 Mbps lang. Kaya ang download lang is around na hanggang yan, tumataas ng naabot ng 800 kbps, pero stable sa 600 kbps per second. Then dapat pagka in-enable ko tong ISP2 is papatong yung ating download. Then magiging 1 Mbps siya, yung transfer rate magiging 1 Mbps.
Then pause lang natin, enable natin yung ating ISP2. Yan. Then resume natin yung ating download. Dapat magiging at least 1 Mbps yung ating transfer rate. Yan, check natin kung papalo siya doon sa 1 Mbps. Yan, yun, kita nyo, pumalo sa 1 Mbps. Ibig sabihin working yung ating combine na ISP. Kung makikita nyo, nagkakamera na rin yung aking ISP2. Ibig sabihin working well, gumagana maayos yung ating PCC rules. Yan, kita nyo, kung makikita nyo, halos pang-abot lang sila ng bytes packets na napasok. Yan, check na tayo dyan. Ibig sabihin gumagana yung ating rule. Then tatry naman natin yung ating separate gaming and browsing. Post natin to. Yan, bali ang gagawin natin is para ma-routing sa gusto nyong ASP is gagawa tayo ng bagong Mangle rule. Example, streaming, gusto ko siya sa ISP2 papasok. Paano nga ba? Then chain pre-routing protocol UDP. Yan. Then destination port 443 para sa streaming yan. Then mark routing, yan, streaming. Then lagyan natin ng comment para may palatandaan kayo. O ako. Apply. Okay. Then routing natin siya. Then lalagay ko siya sa ISP2. Then gagawa tayo ng bagong routes 192.168.10.1. then routing mark is streaming. Yan, apply. Okay, then tatry tayong mag YouTube. Tatry natin kung dun siya papasok sa nilagay ko sa ISP2. Yan, monitor natin siya sa interfaces. Yan, dapat sa ISP2 siya papasok, hindi sa ISP1 ang unahin niya, kasi pag walang separate, ang unahin niya is ISP1. Bali depende kung, kasi load balancing yon, pwede sa ISP2, pwede sa ISP1, pero itong ano natin is dapat ISP2 lang talaga siya papasok. Yan, check natin kung gumagana. Sa ISP2 siya pumapasok. Yan, kung makikita nyo, sa ISP2 siya pumapasok. Ibig sabihin gumagana yung rules natin. Isang kapatiran. Working kayong lahat. Up lang natin yung sound kasi malakas. Then tingnan natin, mali. Check natin. Yung makikita nyo, dito siya napasok sa ISP2. Then baliktarin naman natin, gusto ko sa ISP1 papasok yung streaming. Yan, sa ISP1 lang siya. Then up lang natin. Then baliktarin natin siya sa routes. Yan, gawin natin siyang 1. Yan, apply. Okay, yan means naka reachable siya sa aking ISP1. Then try natin kung doon siya lang, kung doon lang siya papasok sa ISP1. Yan, then natin yung sound kasi malakas. Then check natin. Yan, kung makikita nyo, nag-read agad yung aking ISP1. Then pag check natin yun, doon lang siya papasok. Yan, ibig sabihin pwede yung separate gaming in browsing sa ating PCC rules. But pag nag-download tayo is, check natin mag-download, ang mangyayari niyan is load balancing pa rin. Ibig sabihin papatong pa rin yung ating dalawang ISP. Yan, kita nyo, nagpapatong. Ibig sabihin working. Pag sa nag-download kayo, papatong yung dalawang ISP nyo. Then pagka nag-streaming kayo, meron kayong kung saan nyo ilagay, ISP1 or ISP2. Then pwede rin yan sa gaming. Pause lang natin, pwede rin yan sa gaming. Yan, meron ako ditong ginawang address ng ML. Then check natin, gusto kong yung ML is doon lang siya sa port 2, ISP2 ko. Then new terminal, paste lang natin para hindi na tayo gumawa. Yan, ibig sabihin pumasok. Then gawa tayong Mangle rule.
then advance address list ML, then action mark routing ML, yan. Then comment ML, yan. Try natin kung magkakapakat siya, then i-routing lang natin siya sa ISP2 gateway 192.168.10.1, then routing mark ML, apply, okay. Then check natin kung magkakapackets yung ML nya, yan. Kukunik ako sa aking cellphone, kunik ko lang yung sa Microtech. Enable muna pala natin yung wireless na Microtech para makakunik ako, yan. Hintayin ko lang makakunik yung aking cellphone, then mag-ML ako at check ko kung mapasok yung packets niya sa, yan, connected na ako. Tingnan natin sa DSP server leases, ayun yung cellphone ko, Realme C12, yan. Then mag-ML ako, check natin kung magkakapacket siya. Yan, kung makikita nyo nandito na ako, nakapasok na ako sa ML, kita nyo nagkakabyte siya, ibig sabihin gumagana yung rules natin. Then check natin kung sa ISP lang siya, ISP2, yan, da-download pa yata, nagkakapakat sa malaki. Yan, kung makikita nyo is maliit lang yung kain dun sa ISP2, means dun siya pumapasok kasi maliit lang naman yung kain ng ML. Yan, ibig sabihin working yung ating ginawang rules na separate gaming, then PCC rules combine. Yan, bali madali lang po itong setup na to. Ganyan lang gagawin nyo, kukunti naman yung mangle. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. Yan, bali hanggang dito na lang din po ang aking tutorial. Maraming salamat po. Abangan nyo na lang susunod yung mas advanced na tutorial para sa ating mga subscriber dyan.